Magandang araw po at masaganang bagong taon sa mga taga-subaybay at subscriber ng YouTube channel ni Maestro Honorio. At si Cordapia po ay hindi niyo muna makakasama dahil nag-vacation leave muna siya. Sa pagkakataong ito, tatalakayin natin ang kasagutan sa kung paano suswertihin sa pagsalubong sa bagong taon. Ang taong 2024 ay taon ng Wood Dragon at sasalubungin natin to ng masaya at may swerteng disposisyon sa buhay. Unang-una, ang dapat natin gawin ay linisin natin ang ating sarili at ang loob ng ating bahay sa mga negative energy na nasagap mula nung taong 2023 ay January hanggang December ay mga negative vibration na nasagap ng ating katawan ay kailangan nating iwaksi o tanggalin. At magagawa natin yan sa pamamagitan ng cleansing process na tinatawag. Kaya ang unang step o hakbang upang swertihin sa pagsalubong sa bagong taon ay linisin ang ating sarili. At pangalawa ay linisin ang loob at labas ng ating bahay. Sa paglilinis ng ating sarili, gagamit tayo ng universal cleansing material. Ito ay ang water at ang asin. Kukuha tayo ng planggana, lalagyan natin ng tubig na maligamgam o sigon sa pakiramdam ng ating mga paa. Lalagyan natin ng 7 kutsarang asin at pagkatapos, ilulubog natin dito ang kaliwa at kanan nating paa na kailangan ay hindi magkadikit. Kaya ang dami ng tubig ay sapat lang para malubog ang ating bukong-bukong at lumubog ang ating mga paa. Kapag nakalubog na ang ating mga paa ay mag-uorasyon tayo. Ang orasyon ay pwedeng ikaw na rin ang magbigkas ng ganito. Sa pamamagitan ng tubig at asin, malilinis ang aking buong pagkatao sa mga negatibong enerhiya, upang ito ay mapalitan ng positibong enerhiya na sasagap ng mas marami pang swerte at magagandang kapalaran ngayong taong ito ng 2024. At habang binibigkas natin yan, syempre i-imagine natin na nawawala ang mga negative vibration na nasagap natin nitong nagdaang taon. Mawawala na ang ating mga stress at alalahanin sa buhay. Mawawala na ang mga problemang pangmaterial. Mawawala na ang mga problemang pangkalusugan. At ito ay mapapalitan ng isang masagana at malusog na pagkatao. Pwede ring bigkasin ang popular na Tibetan mantra, Omni Padme Hum. Bibigkasin ang Omni Padme Hum ng 7 beses habang nakalubog ang ating paa sa tubig na may asin. At pagkatapos, 9 minutes mo ilulubog ang iyong paa sa nasabing tubig at asin habang ini-imagine mo, tulad ng nasabi na ikaw ay malinis na at may bagong pagkatao. Pagkatapos, itatapon mo ang pinaglubugan ng iyong paa sa CR na tubig upang lahat ng negatibong vibration ay ma-plus sa ating CR at mawala na ng tuluyan sa ating buhay. At sasagapin natin ang papasok na taong 2024, Year of the Wood Dragon, na masiglang masigla tayong haharapin ang swerte at mas masaganang buhay. Ang susunod naman nating lilinisin ay ang loob ng ating bahay. Matapos nating malinis ang ating katawan sa pamamagitan ng paglubog sa tubig at asin, ang lilinisin naman natin ay ang loob at labas ng ating bahay, silid, salas, kusina,
at iba pang bahagi ng ating bahay. Ganito ang gagawin nating paglilinis. Sa paglilinis ng ating bahay ay may dalawang paraan. Una, ang paggamit ng usok na magtataboy ng mga negative vibration. At ang pangalawa ay sa pamamagitan ng pagtutunog ng bell. Kapag gagamitin natin ang usok, gagamit tayo ng insenso. Papausukan natin ang ating silid, ang salas ng bahay, ganun din ang lahat ng kwarto. At syempre, bago mo gawin yan, dapat bubuksan mo muna ang mga bintana upang makalabas ang mga negative vibration na nananahan sa ating bahay nitong nagdaang taon. At habang umiikot tayo ng pa-counterclockwise sa bawat silid ng ating bahay at ganun din sa salas, ay bibigkasin natin ang simpleng orasyon. All negative must go away. Only positive energy must stay. At syempre, yung mga kasama nating nagpapausok sa bahay o kaduktong-duktong natin habang pinapausukan natin ang bahay ay sasagot ng Amen. All negative must go away. Only positive energy must stay. At pwede ring dagdagan mo ang orasyon ng sarili mong salita na sa pamamagitan ng usok ng insenso, mawawala ang mga negatibong enerhiyang nananahan sa aking tahanan upang ito ay palitan ng positibong enerhiya na magdadala ng panibagong swerte at kasaganaan sa taong ito ng 2024. Kapag napausukan mo na ang lahat ng sulok ng iyong bahay, at tandaan mo, bukas kailangan ng bintana at mga drawer at aparador upang maglabasan ang mga negatibong energy. Ay papausukan mo at kapag napausukan mo na ang lahat ng sulok ng iyong bahay, gagawin mo ang ikalawang paglilinis o pagtataboy ng negative energy. Kukuha ka ngayon ng bell at sisimulan mo uling ikutin ang loob ng mga silid sa iyong bahay, ganun din ang sala, ang kusina, at papatunugin mo ito sa sulok-sulok ng iyong bahay. All negative vibration must go away. Only positive energy must stay. At sa pamamagitan ng tunog ng bell na ito, matataboy ang mga negatibong enerhiya na nananahan sa aking tahanan upang palitan ng mga positibong enerhiyang magdadala ng bagong buhay, bagong pag-asa, ng pag-unlad at dagdag na swerte sa taong ito ng 2024. At matapos mong malinis ang iyong sarili at ang loob ng inyong bahay, ay ang maitatanong mo ay ano bang dapat isuot sa pagsalubong ng bagong taong Year of Wood Dragon ngayong 2024. Siyempre, dahil wood ang elementong iiral sa taong ito ng 2024, ang dapat nating isuot ay ang kulay ng mga kahoy. Ang isa sa masayang kulay ng kahoy ay ang green. Kaya ang official na kulay sa taong ito na pagbabasihan ang elementong umiiral ay green. At dahil masayang green ang kailangan, ito'y magdadala. Kumbaga sa dahon ay ng bagong pag-asa at ang nakikitang kasaganaan. Dahil alam naman natin matapos magkulay berde ang mga dahon, ang susunod na nito ay ang pamumulaklak at pamumunga. Kaya kapag suot natin ang masayang kulay green, ay tuloy-tuloy na magkakaroon tayo ng pag-asang umunlad at magkaroon ng masaganang buhay sa taong ito ng 2024. At bukod sa green na sumisimbolo ng tagsibol at bagong pag-asa, ang red ay isa rin sa pwedeng isuot sa pagsalubong ng bagong taon. Dahil ang red ay kumakatawan sa masigla at masaganang dugo. Ito rin ay kumakatawan sa swerte, hinggil sa salapi at sa pag-ibig. At karaniwan ang kulay na red ay hindi nawawala sa pagsalubong ng bagong taon dahil ayon sa mga Chinese
ang pinakamaswerteng kulay ay red. At bukod nga sa green, red, ang isa pang swerteng kulay sa taong ito ng 2024 ay ang elementong likas ng dragon. At ang elementong likas ng dragon ay ang earth. Dahil dito, ang lahat ng shade of yellow o kakulay ng lupa ay magiging mapalad din sa taong ito ng 2024, lalo na sa pagsalubong ng bagong taon. At sa US ay nagsaliksik ang mga eksperto, lalo na ang Pantone Color Institute, at idiniklara nila na ang isa pang official na color sa taong ito ng 2024 ay ang peach. Kaya ang ika-4 na kulay na maaari mong pagbatayan na isuot sa pagsalubong ng taong 2024 upang magkaroon ka ng swerte at magandang kapalaran ay ang kulay na peach. Tandaan din natin na sa unang oras at sa unang araw ng taong 2024 ay swerte ring isuot ang mga figurang bilog-bilog o polka dots. Dahil ito ay sumisimboliko ng infinity, mga bilog ay walang sulok. At ang bilog ay kumakatawan din sa salapi o mga barya. At ito ay kumakatawan din sa patuloy na paglago at pag-unlad. Kaya mga polka dots na masasayang kulay ay tamang-tama ring isuot sa pagsalubong ng taong 2024 o ng Wood Dragon upang tuloy-tuloy tayong sumagana at swertehin ang ating buhay. At kapag naihanda na natin ang isusuot nating kulay na napili natin na magbibigay sa atin ng swerte sa pagpasok ng taong 2024, ang susunod naman nating isasaalang-alang ay ang ihahanda natin sa lamesa. Sa lamesang kainan, siyempre, kailangang huwag mawawala ang mga pagkain katulad ng pansit na mahaba. Dahil ang pansit ay sumisimboliko ng mahabang buhay at mahabang kasaganaan. Kaya sa pagluluto ng pansit, spaghetti at iba pang mga noodles na mahaba, hindi natin to dapat putol-putulin ng maliliit. Dahil ang mga Chinese ay naniniwala na ang mahabang pagkain ito ay kumakatawan din sa mahaba at long-lasting na relationship, sa mahaba at long-lasting na pagsasama ng pamilya. Kaya ang nasabing mga pansit ay hindi dapat mawala sa hapagkainan dahil tulad ng nasabi na, sumisimboliko rin ito ng mahabang buhay. At syempre yung mga sweet na pagkain ay hindi rin dapat mawala, katulad ng chocolate, candies at iba pang matatamis na pagkain ay dapat ihanda sa lamesa. Yan ang mga minatamis, leche flan at kung ano-ano pa upang ang matamis at sweet na samahan ng mag-asawa ay patuloy na manaig sa taong ito ng 2024. At yung mga magsyota, mag-boyfriend at mag-girlfriend ay dapat din kumain ng mga matatamis. Bukod sa ihahanda, may dapat mo itong kainin na kasabay mo ang iyong minamahal upang sa pagpasok ng unang araw ng taong 2023 ay manatili ang tamis at sweetness ng inyong pagmamahalan. At ang ikatlong pagkain hindi dapat mawala sa hapagkainan sa taong ito ng 2024 ay yung mga malalagkit. Yung mga malalagkit naman ay sumisimbolo na magdidikit-dikit ang pamilya, magdidikit-dikit ang pagmamahalan. At ito ay mag-a-attract din ng magdidikit-dikit ng pag-unlad at material na bagay sa ating buhay sa taong 2024. Kaya ang mga Chinese, kapag dumarating ang New Year, ay hindi nawawala ang malagkit na tikoy. At sa atin naman ay pwedeng-pwede yung malagkit na halaya, malagkit na mga suman at iba pang malalagkit na pagkain na matatamis ay dapat ding ihanda sa hapagkainan tulad ng biko, palitaw at iba pa. Ang ika-4 na hakbang para swertihin ka sa taong
2024 ay maghanda ka ng kulay pulang sobre na ampaw. 9 na kulay pulang sobre ang ihahanda mo. At dito mo ipapaloob ang iyong mga kahilingan. Siyempre dahil 9 ang ibig sabihin ng number na 9 ay complete. Dahil kapag ang sumunod sa 9 ay 10, 1 plus 0, 1 ay pag-uulit lamang ng numerong 1. At ang susunod sa 10 ay 11. 1 plus 1, 2 ay pag-uulit lamang ng 2. Kaya ang numerong 9 o 1 to 9 lamang ang totoong numero at ang 9 ay sumisimboliko ng completeness. Kaya sa taong ito ng 2024, makukumpleto ang iyong buhay kung maghahanda ka ng 9 na kulay red na ampaw na sobre. At dito mo ilalagay ang iyong 9 na kahilingan. Actually, yung 9 na kahilingan na yan, ang dapat ay 3 personal mong kahilingan ay isusulat mo sa papel. Pangkaraniwang papel ay pwede na at isulat mo sa pamamagitan ng kulay pulang ballpen. Unang sobre, ang kahilingan mo ay magkaroon ka ng isang malusog at mahabang buhay o ng isang malusog na pangangatawan sa taong 2024 ay halimbawa lamang. Pangalawa, dumami at lumago ang iyong kabuhayan at kita. Ilalagay mo sa pangalawang sobre na ampaw. At ang pangatlo naman ay halimbawa nagwiwis ka o humihiling ka na magkaroon ka ng bagong house and lot sa taong 2024 ay ilagay mo sa pangatlong sobre. At pagkatapos ay itupi mo yung ikatlo namang sobre, ikatlong set ng pangalawang sobre, 3, 4, 5 ay para naman yan sa iyong pamilya. Magkaroon ng masaganang kabuhayan ang lahat ng miyembro ng aking pamilya. Magmahala ng aking mga anak at magkasundo-sundo ay mga example na kahilingan. At yung ikatlong set o yung number 1, 2, 3, personal mong kahilingan, 4, 5, 6 ay para sa pamilya mo, yung 7, 8, 9 ay para naman sa pangkalahatan. Una, halimbawa ay magkaroon ng kapayapaan ng mundo o kaya na may magkasundo-sundo ang mga nag-aaway na bansa o kaya na may magkaroon ng malinis na pamahalaan ng Pilipinas, ay yun naman ay yung huling 9 na sobre. Pagkatapos mong ilagay ang nasabing 9 na kahilingan, ipapaloob mo doon yung papel na sinulatan mo, ay ihahanay mo ang nasabing mga sobre ng pa-diamond sa likod ng iyong pintuan. Pwede rin naman ihanay mo ang nasabing mga sobre ng pa-diamond sa isang dingding ng iyong silid na kapag nakahiga ka ay lagi mong nakikita. Mahalagang nakikita mo ang mga kulay pulang sobre o sobreng ampaw upang ma-visualize mo na mula sa unang araw ng 2024 ang lahat ng isinulat mong kahilingan sa nasabing sobre ay sa isang magmanifest at maging totoo at aktwal na mangyayari sa iyong buhay. At ang ikalimang step upang swertihin ang pagsalubong sa bagong taon ngayong 2024 ay ang paggawa ng Prosperity Bowl. Ang Prosperity Bowl na ito, yung pangkaraniwang ginagawa ng ating mga lola at nanay nung tayo'y mga bata. Naghahanda ng 12 bilog na prutas sa hapagkainan. Bakit naman naging 12? Dahil ang 12 ay sumisimbolo ng 12 buwan sa loob ng isang taon. Kaya yung 12 prutas na to dapat wag mawawala. Yung pinakamahalaga at pinakamaswerteng prutas ayon sa mga Chinese ay ang pinya. Dahil ito'y tunog swerte at prosperity. At pagkatapos, ihahanay mo yung 12 prutas na pabilog upang yung tinatawag na continuity ng maganda at masaganang buhay ay mapa sa inyo sa loob ng buong taong ito ng 2024. Kapag naihanda mo na ang Prosperity Bowl na may 12 prutas na ilalagay sa hapagkainan, ang ikalawang tray na ihahanda mo ay ang Tray of Togetherness.
Ito naman ay naglalaman ng 8 iba't ibang uri ng nuts, chocolates, at candies. Katulad ng nasabi na kapag matatamis ang mga pagkaing inihahanda sa hapagkainan sa unang araw ng bagong taon, ay magiging matamis at sweet din ang pagmamahala ng mag-asawa at ng buong pamilya. Kaya maghahanda ka ng 8 platito na lalagyan mo ng 8 iba't ibang uri ng nuts, chocolate, at candies. At pagkatapos ay bakit namang 8? Dahil ang 8 ay sumisimboliko ng katatagan at ang 8 o 8 ay tanda rin ng prosperity at kasaganaan na kumakatawan sa root word na infinity. Kaya walang tigil ang sweetness at kasaganaan sa inyong buhay. Pagkatapos, nung nailagay mo na yung 8 iba't ibang uri ng chocolate, nuts, candy, ay lalagyan mo rin ito ng mga butil-butil na bigas o palay. Magkasama sila upang sumimboliko naman ng binhi ng tagumpay at kasaganaan. At ang tray of togetherness na ito, 8 maliliit na platito na nilagyan ng 8 iba't ibang uri ng chocolate at nuts at hinaluan ng butil-butil na palay o butil-butil na munggo o pwede ring butil-butil na bigas ay ilalagay mo rin katabi ng prosperity bowl na may 12 prutas sa hapagkainan. Kaya magkatabi ang prosperity bowl at tray of togetherness sa pagsalubong ng unang araw ng bagong taon upang lumakas ang bisa ng pagmamahalan ng swerte at kasaganaan ng buong pamilya. At ang ikatlong prosperity bowl ay ilalagay mo naman sa salas ng inyong bahay imbis na sa hapagkainan. Ang laman naman ng ikatlong prosperity bowl ay ang 12 itlog na nakahanay ng pabilog sa loob ng iyong bowl. At susunod ay sasalitan mo ng 12 chocolate at mga dahon ng laurel. At pagkatapos ay lalagyan mo ng 8 kulay pulang ribbon ang paligid ng nasabing bowl. Tulad ng nasabi na, ang 8 o 8 ay kumakatawan sa infinity at ang kulay red na ribbon ay kumakatawan sa swerte. Maalala ko ang 12 itlog na ito at 12 chocolate at 12 dahon ng laurel ay kailangan ipatong natin sa bigas sa loob ng bowl. At pagkatapos ay lalagyan natin o tatalian natin ng kulay red na ribbon yung 12 papel na pera na nakapaligid at nakasalit-salit din sa itlog. At ang nasabing prosperity bowl na ito ay ilalagay naman natin sa salas ng ating bahay na kapag binuksan ang pinto ay kitang-kita. Dahil ang prosperity bowl na ito ang sasagap ng magagandang kapalaran at kasaganaan sa buong taong 2024. At syempre, pagkatapos palibutan ng 12 itlog, 12 perang papel na tinalian ng kulay red na ribbon at 12 chocolate ang ating prosperity bowl na ilalagay sa salas na ipinato nga sa bigas ang nasabing mga itlog, chocolate at pera at laurel na 12 rin, ay yung nasa gitna ay napakahalagang lagyan natin ito ng kulay golden yellow na sangkis. Ito'y kumakatawan sa ginto. Golden yellow na sangkis ay kumakatawan sa ginto at marami pang kasaganaang darating sa ating pamilya sa taong ito ng 2024. At sa sandali namang dumating na ang mismong oras ng paglilipat ng taon, mga 11:45 na patungo sa 12 o'clock.
Ibig sabihin ay aalis na ang 2023 at papalitan na ng 2024, ay kalugin mo na yung mga inipon mong barya na nasa bulsa mo. Ang pagkalog ng barya ay sumisimbolyo na lalong dadami ang salapi at material na bagay na nasa loob ng iyong barya. Kaya habang patuloy na nagpuputukan sa labas, nagwawangwang ang bumbero at nagkakagulo na, ikaw naman ay kinakalog mo yung mga barya sa iyong bulsa o sa bag mo na may barya, kinakalog-kalog mo, at habang kinakalog-kalog mo yan ay nag-i-invite ka ng masaganang taong darating sa iyo sa taong 2024. At pagkatapos, pumwesto ka sa entrada ng inyong bahay. At yung ibang mga barya ay ibuhos mo o ihagis mong papaloob sa inyong bahay. Ito'y napakagandang ritual dahil parang iniimbita mo ang masaganang pagpasok ng taong 2024 na pumasok din sa loob ng inyong bahay dahil maghahagis ka ng maraming barya papasok sa loob ng iyong bahay. Kaya papasok ang lahat ng grasya at magagandang kapalaran sa loob ng inyong bahay sa buong taong 2024. At yung panguli ay kumuha ka ng ihanda mo bago mag alas 12 ng hating gabi o maglilipat na nga yung 2023 patungo sa 2024. Dapat nakahanda na yung 8 uhay ng palay na hitik ng bunga at 8 tinalian mong prutas ng ubas na hitik din na bunga ay isasabit mo naman sa entrada ng iyong bahay. Kapag nagkasama yung 8 uhay ng palay na hitik sa bunga at 8 ubas, ay sumisimbolo rin ito ng pag-welcome mo sa kasaganaan, prosperous at maraming pera at material na bagay. Ang maa-attract ng bahay na may sabit ng 8 uhay ng palay at 8 prutas na ubas. Tulad ng nasabi na, ang 8 ay sumisimbolo sa infinity at kasaganaang pangmaterial. Ngayon, bukod sa pagsasabit ng 8 uhay ng palay at 8 prutas na ubas sa entrada ng inyong pintuan, pwede rin kasabay nito habang naglilipat ang taon o pumapasok na yung taong 2024 dahil kaalis na ng 2023. Ibig sabihin past midnight na ng alas 12, banatan mo naman ngayon ng pagbibilang ng napakarami mong perang 100, 1,500, pwede rin mga dollar sa entrada ng iyong bahay pa rin. Parang ibig sabihin nito, habang binibilang mo ang napakarami mong pera makapal sa iyong bulsa, ay binibilang mo habang naglilipat ang taon o habang pumapasok. Dahil past 12 na nga ang taong 2024, bilang ka ng bilang ng pera. Papasok sa unconscious self mo ang nasabing ginawa mo sa unang araw ng taon. Kaya sa buong taong ito ng 2024, dahil nasimulan mo na pagbibilang ng makapal at napakaraming pera, patuloy kang magbibilang ng napakarami at makapal na pera mula Enero 2024 hanggang December 2024. Ay dadami ng dadami ang iyong kita at lalong sasagana ang iyong kabuhayan. At siyempre, alas 12:30 na matapos niyong ipagdiwang ang bagong taong 2024. Nagkakainan na kayo niyan dahil halos patapos na ang 12 ng gabi at papunta na sa alauna ng 12:24 ay nagpuputukan pa rin at nagiinuman na may iba't nagse-celebrate. Kapag ngayon gusto niyo nang matulog na mag-asawa, ay wag niyong kakalimutang magpasalamat sa mga biyayang inyong natanggap noong nakaraang taong 2023. Siyempre, mga pagod na tayo sa maghapong lumipas at unang tulog natin sa 2024, ay huwag nating kakalimutang ipagpasalamat ang mga blessing na dumating sa ating buhay nung nakaraang taon. Dahil ang isang individual na laging nagpapasalamat ay lalong dinadatnan ng maraming mga blessing.
At wag din natin kakalimutang bigkasin yung mahiwagang mantra na inimbento ni Maestro Honorio na lagi kang bigyan ng blessing ng dakilang lumikha at ang mga blessing na ito ay upang ma-distribute mo naman at mapamahagi mo sa iba. Parang, Panginoon, bigyan mo ko ng maraming blessing sa papasok na taong ito ng 2024 upang ang mga blessing na ito ay maibahagi ko naman sa aking kapwa. At patapos mong dasalin ang nasabing personal na mantra mo, ay bubuksan mo ngayon ang Bible verse, Psalm 112 verse 3. Hanggang sa ito ay makatalugan yung mag-asawa. O hanggang sa ito ay makatalugan mong bigkasin ng paulit-ulit. Wealth and riches shall be in his house, and his righteousness endures forever. Paulit-ulit mong bigkasin niyang wealth and riches shall be in his house, and his righteousness endures forever. Hanggang sa makatalugan mo yan na isinalubong mo ang unang araw ng taon na nang nakasulat sa Bible na tungkol sa pagyaman at kasaganaan ang napasok sa unconscious self mo. Kaya sa buong taong ito ng 2024, walang duda, siguradong sigurado, magkakaroon ng isang masagana at maunlad na karanasan ang inyong pamilya. Maraming salamat po sa sumubaybay ng YouTube video ni Maestro Honorio. At sa mga sumusubaybay at nag-subscribe sa ating YouTube channel mula January 2023 hanggang December 31, 2023. Maraming salamat po. At tulad ng nasabi na, patuloy kayong magkaroon ng blessings para maging blessing din kayo sa inyong kapwa. Muli, in behalf of Cordapia na kasalukuyang naka-vacation leave, binabati ko po kayo ng isang masagana, puno ng pagmamahalan at pag-iibigan na taong 2024 at tuloy-tuloy na papasok ang isang masaganang buhay sa ating lahat sa taong ito ng Wood Dragon.